na mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Kaya nagiging dakila ang isang bagay sa harap ng Diyos kasi ikinakapit ng Diyos yung kanyang pangalan. 138:2 ng awit. Pakinggan nyo. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Ayon, pinadakila mo ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Ang sabi doon sa English, for thou hast magnified thy word above all thy name. Tingnan mo? Kaya pati salita ng Diyos, kaya nga dakila nakasunod yung pangalan niya kung salita lang basta, meron salita ng tao. Sa Biblia may salita ng demonyo, may salita ng anghel, may salita ng siraulo sa Biblia. Meron salita ng hindi naniniwala sa Diyos. May salita ng estupido sa Biblia. Alam niyo ba yun na may salitang estupido sa Biblia? Ang sabi rito sa 53:1 ng awit, The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. Sa Tagalog ang sabi, Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. yung palang mga walang Diyos, ang tawag pala sa Biblia noon, sa English, fool. Sa Tagalog, mangmang. Alam nyo, mali yung pagkakagamit ng salitang mangmang dyan Ang kahulugan kasi, nung salitang itinranslate na mangmang. Kasi ako mga kapatid, si Pedro, mangmang Si Juan, mangmang sila Alam nyo ba yun? Na sila mangmang. Kaya yung salitang mangmang, mali na isalin mong mangmang yung fool. Sa Hebreo, ang salitang ginamit, naubaul. Naubaul. Ang salitang mangmang na itinranslate sa Tagalog na mangmang, sa original na wikang ginamit ng Diyos ay naubaw, na ang kahulugan is stupid, stupido. Lagay natin sa screen. The Hebrew word naubaw ay stupido. Aba, itinranslate sa Tagalog, pinaganda, ginawang mangmang. Si Pedro at saka si Juan, mga mangmang sila Hindi ibig sabihin, stupido sila. Mangmang sila sa sense na yung mangmang maaari kaya mangmang walang pinag-aralan, walang natapos. Gaya ng mga matatanda nung una, sabi nila, ay ako mangmang ako anak, hindi ako nakapag-aral Pero hindi sila stupido. Kaya mali ang gamitin niyang mangmang sa general na ang ibig sabihin niya stupido. Kasi si Pedro at si Juan, mga apostol, mga mangmang sila Hindi sila nag-aral Basahin natin ang 4:13 ng Gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Kita nyo, mga taong walang pinag-aralan at mangmang si Pedro at saka si Juan. Kasi mangingisda yung mga yan hindi ibig sabihin stupido yung dalawa na apostol nga yan Kaya yung salitang mangmang, mali ang pagkakatranslate. Dapat doon stupido. Mga taong hindi kumikilala sa Diyos, mga stupido. Kaya yung taong hindi sa Diyos,
Hindi mo pwedeng tawagin tao ng Diyos yun eh. Kasi yung sa Diyos, nakadikit yung kanyang pangalan. Kaya tao ng Diyos. Espiritu ng Diyos. No? Anghel ng Diyos. Nasa Biblia po lahat yan eh. Ebanghelyo ng Diyos. No? Iglesia. Iglesia. Jerusalem Nueva. Iglesia ni Cristo. Pati si Cristo nga sa Diyos eh. Kristo ng Diyos eh. Kaya ang nasa Biblia, mga kapatid, Iglesia ng Diyos, nasa 11 talata ng Bagong Tipan ang salitang Iglesia ng Diyos. No? Ngayon, ang tanong natin, bakit ang Iglesia ng Diyos tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos? Bakit hindi Roma? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Teka yo. Alam nyo ba kung kailan tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana yan? Akala nyo 2,000 taon na yan ha? Naloloko lang kayo. Hindi 2,000 taon yung pangalan na yan. Bago lang yan. Matanda pa konstitusyon yata ng Amerika dyan eh. Kailan ba yung na-promulgate yung Constitution ng Amerika? Pakita ko muna sa inyo mga kapatid. The Constitution of the United States of America ay nagawa noong 1787. Pakibasa mo kapatid na Daniel. The Constitution was written during the Philadelphia Convention, now known as the Constitutional Convention, which convened from May 25 to September 17, 1787. It was signed on September 17, 1787. Kaya yung Constitution ng Amerika, naging official constitution yun ng Amerika noong September 17, 1787. Alam nyo ba kung saan ang galing at kung kailan naimbento ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Basahin natin ang mismong aklat ng Katoliko. Pakinggan nyo sa Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clements H. Crock, page 191, kapatid na Daniel. In 1870 at the Vatican Council... Tinan nyo, 1870. Ang Constitution ng Amerika, 1787. Ang Iglesia Katolika, ang pangalan niya, 1870. Mas matanda pa ng 100 taon ang Constitution ng Amerika pala eh. Basahin natin, tuloy natin. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ninyo, nagkaroon pa sila ng tinatawag na Vatican Council. Pinagkagastusan pa, pinagbiyahe ang mga kardinal. Nagkaroon ng council sa Vaticano, nagdiskusyon doon. Nung umpisa ang proposed Roman Catholic Church. Tutol yung mga obispo, nagdiskusyon uli. Pagkatapos ng maraming kaligaligan sa buhay, nagkaroon na sila ng official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Saan galing? Hindi galing sa Biblia, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi naman kailangan kayo magdiskusyon eh. May pangalan na sa Biblia, Iglesia ng Diyos eh. Di ba? Kasi yun ang sinasabi ng Biblia. Ang sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. Ang nakababasa sa Biblia, Iglesia ng Diyos. Basahin natin ang 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo
upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Basahin natin sa English. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Kita nyo? Iglesia ng Diyos ang nasa Biblia eh. Yan ang iglesia totoo sa Biblia. Yan ang binili ng dugo ni Kristo. Yan ang tinubos ni Kristo. Yang iglesia ng Diyos, mga kapatid. Ang liwaliwanag, oh. Iglesia ng Diyos ang nasa Biblia. Pagkatapos magdidiskusyon pa, papalitan ng hindi galing sa Diyos at inano lang ng tao. Ngayon, kung in-emphasize nila na iglesia, nilagyan nila ng Roma para i-assert yung kanilang authority, nagalit ang England. Humiwalay ngayon. Nilagyan naman ng England, Church of England. Yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana, in-emphasize nila ron yung Romana. Ginawa nila yung official name ay noong 1870. Mas nauna pa ang konstitusyon ng Amerika bago nagkapangalan ng opisyal na pangalan ng Iglesia Katolika. Yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana, pinagtibay lang yon sa Konsilyo ng Vatikano noong 1870. Napakamakailan lang, mga kapatid. Kaya nagkaano-ano na nagkaligaw-ligaw na mga tao dahil ayaw kasing sumunod sa Biblia. Ang nasa Biblia kasi, ang talagang pangalan ng iglesia, yung may-ari, dapat nakalagay yung pangalan niya sa kanyang pag-aari. Dapat maintindihan natin, sabi ng Diyos yun eh. Bawat tinatawag sa aking pangalan, yung aking nilikha, sa aking kaluwalhatian, yung aking inanyuan, yung aking ginawa. So, ang tinatawag sa pangalan ng Diyos, yun ang Kanya. Eh kung magbabasa ka ng Biblia, mababasa mo, Iglesia ng Diyos. Tanong, bakit nakasulat yung Iglesia ng Diyos? Yun ang hindi tinuturo ng mga pare eh. Bakit sinulat ng mga apostol, Iglesia ng Diyos? Ba't hindi nila sinulat, Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Kundi ang isinulat nila, Iglesia ng Diyos. Basahin natin ang 14:37 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Kung iniisip ni numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ano raw yung sinulat ng mga apostol, kapatid na Daniel? Utos po ng Panginoon yung kanilang isinulat, kapatid na Eli. Sa mga katwid, hindi nila isinusulat kung hindi utos ng Diyos. Tama po. Ang katunayang kahit gusto nilang isulat, pag ayaw ng Diyos, di nila isusulat sa Apokalipsis 10:4. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Ayon, tanyo? Kaya pala sa Biblia, narinig ni San Juan yung ugong ng 7 kulog. Alam nyo, misteryoso itong salitang ito eh. Kasi ang kulog, salita ng Diyos yan eh. Boses ng Diyos yung kulog eh, ayon sa Biblia. Narinig niya yung tinig ng 7 kulog. Pero nung isusulat niya na yung narinig niya, sabi ng Diyos, huwag mong isulat ang sinalita ng 7 kulog. Huwag mong isulat, sabi. Kasi po alam nyo, mga kapatid, maaaring ang dating sa ating pakinig kulog. Pero yung palang kulog, tinig pala ng Diyos yun. Basahin natin ang 37:5 ng Job. Ang Diyos ay kumukulog
na kagilagilalas ng kaniyang tinig. Dakilang mga bagay ang ginawa niya na hindi natin matalastas. Yung palang kulog, tinig ng Diyos pala yun eh. Ayon doon sa ating binasa, ang tinig ng Panginoon ay kulog, tinig ng Panginoon. Ang Diyos ay kumukulog na kagilagilalas ng kanyang tinig. Basahin natin ngayon ang isang pruweba na ang tinig ng Diyos ay parang kulog, no? Doon sa isang talata ng ikalawang Samuel 22:14. Ang Panginooy kumulog sa langit at ang kataas-taasan ay nagbigkas ng tinig niya. Ayon, ang Panginooy kumulog sa langit, ang kataas ay nagbigkas ng tinig niya. Kaya nung ang Panginoong Sukristo nandito sa lupa, nakikipag-usap siya sa Ama, sumagot ang Ama, akala ng mga tao kulog eh. 12:28 ng Juan. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon at nangakarinig ay nagsipagsabing, kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Nagsasalita ang Panginoon Sukristo, kausap ang Ama. Ama, sabi niya, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Sabi. Sumagot ang Ama, niluwalhati ko na, muli kong luluwalhatiin. Yung mga nakarinig, hindi nila naintindihan yung sinabi ng Ama sa anak. Ang sabi nila, ay kumulog. Ibig sabihin talaga, ang tinig ng Ama parang kulog. Hindi naintindihan ng tao pero naintindihan ni Kristo. Nung magsalita ang Ama, ay sabi ng mga tao, ay kumulog. Kumulog. Ibig sabihin, ang kulog ay parang representasyon ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit ko po itinuturo ito sa inyo, mga kapatid? Narinig ni Juan ang tinig ng 7 kulog. Sabi niya, isusulat ko sana. Kaya lang dumating sa akin ang isang tinig na mula sa langit. Sabi ng tinig, tatakan mo ang bagay na sinalita ng 7 kulog. Huwag mong isulat. Kaya pala, pag hindi gusto ng Diyos ipasulat, hindi nila isusulat. Kahit gusto pang isulat ng mga apostol, hindi nila isusulat pagka ayaw ipasulat. Kaya sabi ni Pablo sa 14:37, balik tayo. Kung iniisip ninuman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ang mga sulat pala ng apostol, utos ng Diyos. Aba, isinulat ngayon ng mga apostol, iglesia ng Diyos. Ano ba yan? Ba't sinulat iglesia ng Diyos? E de, hindi utos na isulat Rose of Sharon. No. Hindi inutos na isulat Iglesia Pentecostal. Hindi yon. No? Ang isinulat, kaya nakasulat, iglesia ng Diyos, yun ang iniutos ng Diyos na isulat. Naintindihan mo ba ako, Brad Josel? Opo, awa ng Diyos, kapatid ni Eli. It is wise to believe on what is written. Unang-una, hindi nila isusulat, kundi utos ng Diyos. Ang pruweba si Juan, narinig niya yung tinig ng 7 kulog, di niya sinulat. No? Opo. Kasi ayaw ipasulat ng Diyos. Susulat niya sana Tapos, ba't naman isinulat? Sabi ni Pablo, ang isinusulat namin sa inyo, utos ng Panginoon. Ano ngayon ang disiplina ng Diyos, kapatid na Daniel, sa taong magbabasa o mag-aaral ng salita ng Diyos?
4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tutok kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sasabihin mo dyan, kapatid na Daniel, ang sabi ni Pablo, matuto kayo sa amin, huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ano ibig sabihin nun? I-confine po natin yung ating sarili na dapat paniwalaan natin kung ano yung nakasulat at hindi yung hindi nakasulat. Ayun. Bawal kasi matuto kayo sa amin, huwag, pag huwag, bawal. Huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Tanong ko, may rosaryo ba sa Biblia? Wala. Ba't tinuro rosaryo? Hindi naman nakasulat yung rosaryo eh. Labag pa nga sa Biblia yung rosaryo eh. Kasi sabi sa Biblia, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan paulit-ulit. Yun mismo ang ginagawa ng nagro-rosaryo eh. Kaya makikita natin, ang rosaryo wala sa Biblia. Lalong wala sa Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana, na noon lang 1870 pinagtibay ng Vatican Council. Kasi kung nasa Biblia yan, anong pagtitibay na kailangan? Di ba logic dictates na wala talaga sa Biblia yung Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ngayon, meron akong pari na nakadiskusyon sa Pampanga. Sabi, hindi ka mahalaga yung pangalan. Sabing ganon. Hindi raw mahalaga yung pangalan. Kahit ano itawag mong pangalan, pwede. Ginamit yung isang filosofya na matagal nang ginagamit ng Katoliko. Ang sabi rito ng paring si Juan Trinidad, eto, basahin natin ito, kapatid na Daniel. Ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, sinulat ni paring Juan Trinidad, pahina 25. Kaya nga't ang dalawang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauuwi sa una. Ang nauna, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ang ikalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngunit gaya ng sabi ng mga Ingles, a rose by any other name will be sweet still. Sabi ng mga Ingles na hello. Why are you going to call a rose katuray? Ang pangit. Tunog pa lang pangit na katuray. Siyempre iba yung rosas o yung rose kesa sa katuray. Sabi naman, ginamitan ng filosofya. Akala ko ang gagamitin salita ng Diyos bersikulo Kabira-bira ng a rose by any other name will be sweet still. Katlokohan yan. Pandaraya yan, panluloko yan. Yung ginto, tawagin mo ng tanso, mali yun. Yung lalo na, kung yung tanso, tatawagin mo ng ginto. Manananso ka. Mamimeki ka. Mali yan. To put it in its proper place, justifiable and perspective na totoo. Call gold a gold. Call gold gold. Call copper copper. It will be without deceit. Pag sinabi mong rose, rose talaga yan. Yung kasi ang pangalan marunong ka pa kay Adan. Basahin natin ang Henesis. Kapitulo 2, versikulo 19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon.
At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Nung palang lalangin ng Diyos yung mga hayop na kanyang nilalang, nung mailagay na niya si Adan sa halamanan ng Eden, dinala ng Diyos kay Adan yung mga hayop na nilalang niya, na nauna niya pang nilalang kay Adan yung mga hayop eh. Tinignan niya kung ano itatawag ni Adan sa mga hayop. Ano itinawag ni Adan? Ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Kaya halimbawa, mababasa mo sa Biblia, Leon. Most probably, ang itinawag ni Adan, Leon eh. Palitan mo ba na ngayon ng Liger? Ano? O kaya yung leon, tawagin mo ng tupa, ay makakain ka nun. Sabi mo sa tao, meron diyang kulungan, marami diyang tupa. Leon pala yung nasa loob. Pumasok yung tao, nilamon tuloy siya nung leon na tinawag na tupa. Meron bang ganun, Brad Daniel? Basahin natin ang Mateo 7:15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Aba, meron palang ganon. Nakadisguise na mga sheep or tupa. Pero ang loob pala, ravenous wolves. Mga lobong maninila, mga ganid, carnivore. Ayan. Kaya masasabi ko sa inyo mga kapatid, lumagay lang tayo sa tamang lugar ng Biblia. Sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag higit sa nakasulat. Alin na nakasulat? Iglesia ng Diyos. Kaya sa pangalan pa lang, napakarami ng iglesia mali. Pangalan pa lang Hindi pa tayo pumupunta sa doktrina. Pero tiyak na tiyak ang isang katotohanang nasa Biblia, ang tunay na iglesyang sa Diyos, tinatawag yan sa pangalan ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan mga kapatid. 9:19 ng Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Thy people are called by thy name. Ang iyong mga tao, ang iyong bayan, tinatawag sa iyong pangalan. Ayan. Kaya sa Biblia po, ang opisyal na pangalan ng bayan ng Diyos o ng mga tao ng Diyos ay Iglesia ng Diyos. Yan. Wala nang pag-uusap dyan. Huwag kayo matigas ang ulo, mga pastor. Hindi nyo kayang panindiganan yung pangalan ng iglesia nyo. Iglesia Jerusalem Nueva. Ang Jerusalem Nueva nasa langit, wala rito sa lupa. Alukuhan niya, no? Ay, antindi. Iglesia Episcopal in Las Islas, Pilipinas. Anong Episcopal? Iglesia Evangelica Metodista Episcopal in Las Islas, Pilipinas. Pinakyaw niya. Pinagsama niya na yung Metodista at Episcopal pa. Ang tawag, Yemelef. Iglesia Evangelica Metodista Episcopal in Las Islas, Pilipinas. Yemelef. Kahit pahabain mo pa yung 1 kilometro, wala naman sa Biblia yan eh. Ang tunay na pangalan ng iglesia nasa Biblia. No? Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Dapat nasa Biblia. Wala naman sa Biblia yun eh. No? Saksi ni Jehovah. Ba't naman kayo nagsaksi? Ang nasa Biblia, iglesia. Kayo naman nagsaksi. Ano ba yan? Yan. Diyan pa lang sa usapin na yan, mga kapatid, mga kababayan.
Marami ng usapan eh. Marami ng katotohanang dapat kang malaman eh. Unang-una, ang sabi ng Diyos, yung kanyang bayan, yung kanya, yung nilikha niya, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang inanyuan, yung kanyang ginawa, tinatawag yun sa kanyang pangalan.